Hello guys! Bago natin simulan ang video, hihingi sana ako ng tulong sa inyo na pakisubscribe ang aking channel at pakilike na din ang video. I-share mo din para tuloy-tuloy ang ating pagre-recap ng video. Maraming salamat! Nagsimula ito sa mga duguan at patay na sundalo. Meron isang naglalakad na babae na si Andy at nagkita sila ng kanyang kaibigan na si Booker. Pinag-usapan nila ang tungkol sa pagtawag sa kanila ni Copley na meron daw hostage situation daw sa South Sudan at may nakita si Andy na crisis sa Syria na maraming batang namamatay. At nang dumating na sila sa bahay ng kanilang grupo, nagkamustahan lahat ng grupo. Kinoconvince nila si Andy para gawin ang trabaho na inaalok matrabaho ni Copley. Kinabukasan, nakipagkita si Andy at Booker kay Copley. Dito pinaliwanag niyang maraming namatay na bata at mga na-hostage sa South Sudan. At kinoconvince ni Copley ang gawin ng trabaho na iligtas ang mga batang hostage. Pinuntahan na nila ang South Sudan gamit ang helicopter. Binaba sila sa disyerto. Naglakbay sila papunta sa lokasyon. Nang maghating gabi sinugod na nila ang hideout ng mga terorista. Gamit ang espada pinatay ni Joe ang dalawang bantay. Si Booker naglagay ng bomba sa pintuan. At agad silang nakapasok sa gusali. Subalit set up lang palang lahat kaya inambush sila at pinagbabaril at patay ang grupo ni Andy. Samantalang bumangon ang grupo ni Andy na parang walang nangyari. Isa pala silang immortal at nabuhay silang lahat. Gulat na gulat ang mga kalaban nila at agad pinatay ng grupo ni Andy ang mga kalaban nila. Doon nila nalaman na sinetap lang pala sila ni Copley na wala pala silang ililigtas na bata. Nakita ni Andy ang CCTV at agad niya itong sinira. Gulat na gulat si Copley. Matagal na palang minamanmanan ni Copley ang grupo ni Andy at nakonfirma niya na immortal pala talaga sila. Nagpalit sila ng damit at binao nila ang kanilang mga damit. Nagsisi si Andy na tinanggap nilang trabaho at nakilala sila kung ano sila. Sa Afghanistan naman, isang babaeng sundalo na ang pangalan ay Neil. Si Neil ay mabait sa mga bata. Tinatanong niya ang mga residente doon na kung kilala nila ang lalaki na nasa larawan. At ang sabi nila, walang lalaki dito. At suminyas ang matandang babae na andun ang kanilang hinahanap. Agad nilang pinuntahan nila Neil. Nagpapatok agad ang nasa loob at napatumba ni Neil ang lalaki. Nang ililigtas ni Neil ang lalaki, agad nilaslas ang leg ni Neil at nawalan nito ng malay. Habang naglalakbay naman sila Andy at ang grupo niya, nagkaroon sila ng pangitain kay Neil na isa din pala silang immortal. At nang magising si Neil, nagtaka siya bakit agad gumaling ang kanyang sugat. At nagtataka din ang kakuha niyang sundalo na bakit wala man lang piklat. Pinakita ni Copley ang video nila Andy kay Merrick. Si Merrick isang doktor na nagtutuklas ng immortal o pagkawala ng pagkatanda ng isang tao. Ang gusto ni Merrick ay dugutin ng grupo ni Andy para pag-aralan ng pagka-immortal. Habang si Neil naman ay parang pinag-uusapan lahat ng kanyang kasamang mga sundalo, lumabas na lamang ito para makinig ng music. Habang kinakausap ni Neil ang mga sundalo, biglang sumulpot si Andy para dukutin si Neil. Habang nagdadrive naman si Andy, lumabas si Neil mula sa truck at waring tatakbo si Neil. Bigla itong binaril sa ulo ni Andy at naghilom agad ang sugat ni Neil. At sabi ni Andy, may grupo ako ng mga sundalo ng mga immortal. Gusto mo ba ng sagot? Halika na at sumama ka na. Sumaka sila sa eroplano. Habang natutulog si Andy sa eroplano, itinali ni Neil si Andy at tinutukan ng baril ang piloto. Ginawa ni Andy ay binaril ang piloto at sabi ni Andy kay Neil, kaya kong paliparin ang eroplano. Agad namang pinakawalan ni Neil si Andy at nagkumwari lang palang patay ang piloto. Naglaban sila sa eroplano kaso parehas silang magaling makipaglaban. Binali ni Andy ang braso ni Neil na pinapatigil niya ito sa pagsugod at huminahon na si Neil. At nang makarating na sila sa hideout ng grupo nila, nag-uusap sila tungkol sa kanilang pagka-immortal at kung gaano na sila katanda. Nagkaroon ng panaginip at pangitain si Neil, babae na nasa bakal na atawul na lulunod at galit na galit. Ang pangitain ni Neil ay si Queen. Si Queen ang pinakaunang immortal na nakita ni Andy. Magkasama sila ni Andy at Queen sa lahat ng kanilang labanan. Si Andy at Queen ay napag-initan ng mga tao, napagbintahan silang mga mangkukulam. Isang araw kinuha si Queen ng mga tao, nilagay ito sa bakal na taul at hinulog ito sa dagat. Ilang taon hinahanap ng grupo ni Andy ang si Queen, ngunit wala silang nakita. Isang gabi, sinugod sila ng mga sundalo. Nakita ni Andy si Booker na duguan. Habang sumusugod ang mga sundalo, pinatay naman sila ni Andy at nakatakas sila Andy, Booker at Neil. Habang sila Joe at Nikki ay nakuha nila ni Copley. Pumunta naman sila Andy sa abandonadong minahan para doon muna magtago. At nagkita na sila Joe at Nikki at Merrick. Gusto makita ni Merrick kung tunay na immortal sila, kaya ginawa ni Merrick ay pinarsasaksak ni Joe. At nakita ng doktor at ni Merrick na naghihilom ang kanyang sugat. Kinuhanan sila ng dugo para pag-aralan sila ni Merrick. Nang pumunta si Andy sa pharmacy, bumili ito ng gamot. At hindi na pala siya immortal, hindi gumagaling ang kanyang mga sugat. Nag-usap ni Copley at Merrick kung anong gagawin kila Joe at Nikki. Ang sabi ni Merrick ay kailangan nating mabuksan ang genetic code nila, luluhod at magmamakaawa ang mundo sa atin. At nang magising si Neil sa kanilang hideout, nakita niya si Andy sa labas. Nagulat si Neil na kay Andy ang cellphone niya. Nagkwentuhan sila tungkol sa tatay ni Neil. Sinabi niya kay Andy na sundalo din ang tatay niya. At sabi naman ni Andy ay pamilya kayo ng mga mandirigma. Habang sabi ni Andy naman ay namimiss niya ang kanya pamilya. Kinabukasan, sinugod na nila Andy ang kinaroroonan nila Joe at Nikki, habang si Neil
Nahalata niya na binigay na baril ni Booker kay Andy ay walang bala. Dali-dali niya itong binalikan. Nang nakita ni Andy si Copley, tinutukan niya ito ng baril at si Booker ay binaril si Andy. Trinaydor ni Booker si Andy. Ang gusto ni Booker ay malaman ni Merrick kung paano na sila mamatay. Samantalang napansin ni Booker na hindi gumagaling ang sugat ni Andy, pinagkuha niya si Copley ng gamot para magamot si Andy. Samantalang biglang dumating ang grupo ni Merrick. Nakita niya na hindi gumagaling ang sugat ni Andy at sabi ni Booker hindi na siya immortal at dinala ni Merrick sila Andy at Booker sa laboratory. Nang nasa laboratory na sila, nag-usap-usap silang lahat na magkagrupo at nagtataka sila bakit hindi pa rin gumagaling si Andy. At dumating si Neil kay Copley at hinahanap niya ang kagrupo niya. Tinuro naman ito ni Copley kung saan sila. At pinakita ni Copley kay Neil na matagal na palang minamanmanan ni Copley ang grupo ni Andy. At pinakita din ni Copley na ilang daan taon na din nagliligtas ng buhay si Andy para sa sibilisasyon. At pinuntahan na nila ang laboratory ni Merrick. Binigyan ng armas ni Copley si Neil para sugurin ang laboratory ni Merrick. Habang paakyat si Neil, binaril si Neil ng mga bantay at nagpanggap ito na patay, kaya napatumba niya ang mga bantay. Nakipagbarilan si Neil sa mga sundalo at nakarating na siya sa kagrupo niya. Binigyan niya ng mga armas ito para makipaglaban sila at tapusin na si Merrick. Habang hinahanap nila si Merrick, meron palang nakabantay na sundalo at pinasabog silang lahat. Kinalaban nila ang mga elite na sundalo, habang sila Andy, Booker at Neil ay ibang direksyon naman. At nang humiwalay si Andy sa kanila, ay kinalaban niya isang sundalo at napatumba niya ito. At nang tinanong niya ang sundalo kung nasan si Merrick, ang sagot nito ay nasa penthouse. At nang nasa pintuan na sila Andy, sinurpresa naman ni Joe sa bintana ang mga sundalo habang si Andy ay pinasabog ang pintuan. Habang ibang grupo ni Andy sinundan si Merrick pababa ng elevator. Yun pala, nasa kwarto lang si Merrick. Tinutukan ni Merrick ang Andy, ang sapi dapat ka nang mamatay. Nang binaril ni Neil ang Andy at nakailag. At si Merrick ay binaril si Neil at tinulak naman ni Neil si Merrick sabay silang nahulog sa building at namatay si Merrick. Sa pagkakahulog at umalis na sila sa lugar na yon. At nagdesisyon sila Andy at ang grupo na parusahan si Booker dahil nagtraidor ito at ang parusa ay 100 taon na hindi sila magkikita-kita. Ang pelikulang ito ay The Old Guard.